Ang panawagan natin, agahan o umpisahan na yung trial. Kaya ang palisiya ng konstitusyon, kung magka-impeachment man, tapusin na yan. Guilty or not guilty. Huwag nang patagalin. So tamang-tama lang, by July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador at inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Kung wala kang proseso, lalong magulo, no? So everyone has given their opinion. The Senate President has come out with a time frame. Mga kabayan, sa kabila ng inilabas na proposed calendar nitong si SP Escudero para sa impeachment trial dito kay BP Sara Duterte, kung saan ay malinaw na sa July 30 pa pwedeng umpisahan ang paglilitis sa kaso ng pangalawang Pangulo, tila hindi ito pinakikinggan ng ilang senador kung saan ay nais nilang maumpisahan na agad ang trial at huwag na itong pagtagalin pa. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat umpisahan ang trial para magkaalaman na kung guilty or not guilty si BP Sara sa mga kasong ibinabato sa kanya dahil ito umano ang gustong malaman ng taong bayan. Dapat spontaneous sa taong bayan yan. O, yung mga senador, may mga contact naman yan sa taong bayan. Dapat yung may kilala ng mga senador, mag-communicate na sila ro na gusto namin mag-trial na kayo kasi yan ang kautusan ng Constitution. O, tandaan din natin na ang pinag-usapan natin ay Constitution. Ang Constitution ratified ng taong bayan yan. Ibig sabihin yung batas ito ng taong bayan. O, so, tignan natin kung gusto ng taong bayan na panindigan at saka i-implement yung Constitution. Kaya ang palisiya ng Constitution, kung magka-impeachment man, tapusin na yan. Guilty or not guilty. Huwag nang patagalin. Yan yung purpose eh. Samantala, sa kabila ng pag-iingay at pagpupumilit ng ilang mga senador at kongresista na madaliin ng Senado ang pagdinig kahit nakabrik ang mga ito, nanindigan naman at hindi nagpatinag itong si SP Escudero na susundin niya ang rules ng Senado na nakasaad sa saligang batas dahil aniya ito ang tamang proseso na dapat maunawaan ng kapwa niya mga senador. Nakalagay sa Rules of Court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So tamang-tama lang, by July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Dahil dito namagitan na si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa isyu. Ayon sa mababatas, tama lang ang naging desisyon ni SP Escudero dahil sumusunod lang siya sa tamang proseso na tinatakda ng saligang batas. Ayon pa kay Cayetano, dapat dasal pa rin ang mamamagitan sa bawat isa para sa gagawin trial dahil isang mataas na opisyal ng bansa ang lilitisin nila dito. Prayers, prayers, prayers. Accountability is a must. Walang may gusto ng gulo. Walang may gusto na hati yung atensyon natin sa mga problema. Pero yan ang proseso natin eh. Kung wala kang proseso, lalong magulo. No? So everyone has given their opinion. The Senate President has come out with a time frame. So sooner or later, the majority of senators have to sit down and look at it, no? But yun nga, much wisdom is needed. Ito yung mga sitwasyon na kahit opinion mo, may sasang-ayon, may hindi. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, saan ka mas naniniwala? Kay Pimentel ba o kay Escudero? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.
Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Dapat spontaneous sa taong bayan yan. Yan mga senador, may mga contact naman yan sa taong bayan. Dapat yung may kilala ng mga senador, mag-communicate na sila ro na gusto namin mag-trial na kayo kasi yan ang kautusan ng Constitution. Tandaan din natin na ang pinag-usapan natin ay Constitution. Ang Constitution ratified ng taong bayan yan. Hindi sabihin yung batas ito ng taong bayan. So, tignan natin kung gusto ng taong bayan na panindigan at saka i-implement yung Constitution. Although recently may mga napanood akong balita na may mga grupo na plano na hong mag-rally para manawagan sa Senate na immediately simula na nga yung impeachment trial. Ngayon naman may ilan namang kongresista ho ang nagbabala na kapag daw po na-delay pa until July yung impeachment trial, baka daw ho mag-withdraw na yung mga witnesses at daw yung mga ebidensya maaari daw maging tampered. So, may basihan po ba itong ganitong concern at babala ng ilang kongresista kapag patuloy pang na-delay hanggang July itong impeachment trial? Bantayan na lang yung mga ebidensya, pati mga witnesses kung pwedeng bantayan. Pero, ang spirit talaga ng Constitution, kung makikita natin, merong ang rule na yung mga impeachable officials, wag natin silang istorbohin ng puro kaso ng impeachment. Kaya nga may rule dyan na once a year lang sila pwedeng i-impeach or kasuhan ng impeachment. Tapos merong number 2 na rule dyan na pagka na-file na yung impeachment case, bilisan, maglitis na agad. So, trial shall forthwith proceed. Pag ipagsama mo yung dalawang rules na yan, makikita natin na talagang ang impeachment ay isang potentially divisive na issue at saka istorbo sa isang mataas na opisyalis ng gobyerno. Kaya ang palisiya ng Constitution, kung magka-impeachment man, tapusin na yan. Guilty or not guilty. Huwag nang patagalin. Yan yung purpose eh. Hindi nga inistorbo yung mataas na government official. Opo. As much as possible, wag nang istorbohin. Nakalusot ang isang impeachment case, tapusin na agad para malaman na ng taong bayan at saka nung opisyal na impeached kung guilty ba siya or not guilty. Ganun yun eh. That is the spirit. Bakit marami mga rules na pagbasahin mo, yan ang gustong makamit. Na mabilis ang impeachment. Pero sir, kayo dun sa inyong mga pag-iikot, ano yung nakukuha nyo po na sentimiento ng taong bayan, ng publiko? Kasi narinig ako na dapat may mga ilan ho nakakausap, gusto nila talagang masimulan na ito, malaman na ba kung guilty or not guilty daw ho ang Vice Presidente? Marami akong suporta na natatanggap doon sa aking opinion, doon sa aking stand. Maraming nagpapahiwatig ng kanilang suporta. So, yun na lang. So, ang aking point is, ang panawagan natin, agahan o umpisahan na yung trial. Wala tayong sinasabi kung ano resulta ng verdict o ng judgment. Yung trial, wag matakot kahit yung impeach official, kasi ang resulta niyan, pwedeng guilty, pwede ring not guilty. Ang importante yung spirit ng Constitution na tapusin na kaagad yung impeachment. Mag-aral at galingan ang pagdepensa sa impeachment trial. Yan ang payo ni Senate President Francis Escudero sa mga kongresista at iba pang grupo na ayaw tantanan ng Senado at humihirit na simulan ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte kahit nakabakasyon ang Kongreso. Impeach Sara now! Impeach Sara now! Iginiit ni Escudero na sa halip na mag-ingay, dapat paghandaan ng mga kongresista ang gagawing paglilitis. Patutsada ng mga babatas, baka kapag nagsimula na ang trial, saka aapila ang mga ito at hihingi ng oras para sa kanilang depensa. Sa habaan niya ng panahon mula ngayon hanggang sa plano nilang pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo, wala nang dahilan para hindi makapaghanda.
Iginit naman ni Escudero na hindi pa maaring magsimula ang paglilitis at hindi maaring gamiting batayan ang forthwith na nakasaad sa konstitusyon dahil nakabakasyon ang sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Buwelta ni Escudero sa mga mambabatas, 2 buwan na inupuan ng mga kongresista ang impeachment complaint laban sa Vice President, inakyat sa huling araw ng sesyon ng Senado noong February 5, 2 oras na lang bago sila mag-adjourn, kaya walang dahilan para madaliin sila ngayon ng mga mambabatas. Nagkaroon ng question sa forthwith sa impeachment court mismo. Particular ng impeachment trial na nasa sulat na binigay ko sa inyo ni dating Pangulong Estrada. Pinagdebatihan ni Senator Rocco na sinabing immediately dapat at ni Senator Miriam na kinlaro ibig sabihin ng forthwith na binahagi ko sa aking mga kasamahan sa Senado. At ang impeachment court at magsisilbing president ito. Ang impeachment court ng panahon yon kinatigan ang posisyon ni Senator Miriam Santiago. Iginit naman ni Senador Alan Peter Cayetano na sumusunod lang sa proseso at itinatakda ng batas ang Senado. Apila niya ipanalangin ang mga senador na tatayong huwes para sa malinis at patas na paglilitis. Prayers, prayers, prayers. Accountability is a must. Walang may gusto ng gulo. Walang may gusto na hati yung atensyon natin sa mga problema. Pero yan ang proseso natin eh. Kung wala kang proseso, lalong magulo. No? So everyone has given their opinion. The Senate President has come out with a time frame. So sooner or later, the majority of the senators have to sit down and look at it. No? But yun nga, much wisdom is needed. Ito yung mga sitwasyon na kahit opinion mo, may sasang-ayon, may hindi. Hindi pa rin umuusad ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte habang nasa kamay na ng Senado ang Articles of Impeachment. Makailang ulit nang ipinaliwanag ni Senate President Francis Jesus Cordero na kailangan pang formal na buksan at aksyonan ang pag-uusap nito ng mga senador sa loob ng plenaryo. Ngunit dahil nakareses ang Kongreso simula pa February 8, target itong masimulan sa pagbabalik sesyon sa Hunyo. Habang posible ring umusad dito ng mas maaga pa kung magpapatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na una na ring nagpahayag ng pagtutol sa pagtutuloy ng kaso. Ngunit kung magsisimula na ang impeachment trial, ano nga ba ang proseso at mga posibleng mangyari? Kung pagbabatayan ng panukalang kalendaryo ng impeachment trial na inilabas ng Senate President, sa unang araw ng pagbabalik sesyon ng Senado sa June 2, nakatakdang ipresenta ang Articles of Impeachment ng mga congressmen na tatayong prosecutor o piskal sa paglilitis. Sa parehong araw din, inaasahang aaprubahan ang revised rules of procedures on impeachment trials. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. June 3 naman magkoconvene o titipunin ng impeachment court at manunumpa ang mga incumbent o kasalukuyang nanunungkulang senator judges. Ngunit kung mapagkakasunduan ng mayorya, maaari na rin itong ipagpaliban at iotorisan na lang ang tagapangulo ng Senado na maglabas ng summons o pagpapatawag sa mga nasasakdal at piskalya. June 4 naman tinataya ang pag-i-issue ng summons una kay VP Sara na bibigyan ng 10 araw para tumugon na susundan ng sagot ng prosecutors sa loob din ng 10 araw. Pagkatapos nito, may 5 araw din ang nasasakdal na mag-file ng rejoinder o kontrasalaysay at karagdagang 5 araw para naman sa sagot ng piskal. Lahat ng senador ng 19th Congress ay mag-o-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa 7 reeleksyonista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. Ngunit kung tatagal lang ng 10 araw ang sagutan, isusunod na ang pre-trial mula June 24 hanggang July 25 kung saan isasagawa ang iba pang kinakailangan sa impeachment trial. Nakalagay sa Rules of Court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So tamang-tama lang, by July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na. Hindi naman na kailangan sumumpa pang uli.
At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Nilinaw naman ni Escudero na panukala pa lang ang kalendaryong ito na tatalakayin at pagpapasyahan pa ng Senado kapag nag-resume na ang plenaryo. Ito ay para lang anya magkaroon na ng ideya ang mga kinauukulan upang makapagtimbang habang sila ay nakarises kung ano ang gusto nila at pasya kaugnay nito. Nauna na ring inihayag ng senador na target pagbotohan ng mga impeachment judge ang hatol at matapos ang impeachment trial sa Oktubre. Kayo po ay in-appoint ng korte bilang friend of the court, no? Kaya kayo ay kinonsulta ng korte doon sa pangalawang kaso na sinampa laban sa automated election. Ano ba yung naging issue po doon sa pangalawang kaso? Kasi yung unang issue, binaliwala ng Korte Suprema yung kaso namin na nagtiwala sila sa expertise ng COMELEC na maiiwasan ng automated fraud, no? Ano yung pangalawang kaso at ano po yung sinabi nyo bilang friend of the court ng pagkakataon na yun? Attorney Harry, Professor Ana, mga kababayan, ito yung kaso ni Senator Richard Gordon. Ang title po ng kaso is Bagong Bayan BNP Movement represented by Senator Richard Gordon versus COMELEC and Smartmatic. So, essentially, ang hinihingi ng mga petitioners dito, Senator Gordon, na bigyan ng resibo ang ating mga botante. Kasi prior to 2016, wala po tayong resibo na tandaan nyo. 2010, walang lumalabas na resibo. 2013, wala rin. Pero noong 2016, lumabas yung resibo dahil nanalo tayo doon sa Korte Suprema. So actually, dalawa kami na dinala ni Senator Gordon doon for the court to choose. And si Chief Justice Sereno, ako yung tinawag niya, ako yung pinili niya. So actually, Harry, I'm not like you na veterano ka kaysa sa akin, di ba? I don't know how many times you have faced the Supreme Court, but that was my first time to face the Supreme Court. Para akong, I don't know, I was a neophyte and then nanginginig ako doon. Nasa gitna ako, di ba? Nasa gitna ako. And then, you know, the justices were sitting like that. And then nung nagsimula ako magsalita, they all gumanyan sila. Pumarap sila lahat, all the 13 of them. Siyempre, Harry, mortal lang tayo. Sila yung mga immortal, di ba? So, I started to, Attorney Harry, Professor Ana, I started to debunk everything na sinabi ng COMELEC. Kasi nga po, ang sabi ni Chief Justice Sereno, Attorney Chong, ang sabi ng COMELEC, kapag bibigyan kayo ng resibo, o bibigyan ng botante ng resibo, aabot daw tayo ng 16 hours of voting. So, sinabi ko, Your Honor, can we go over the voting journey one by one? So nagsimula. Ito naman, Attorney Harry, Professor Ana, mga kababayan, mandaraya talaga yung COMELEC. And I stand by my statement today and every day of my life. Mandaraya talaga. Kasi nilagay nila sa voting journey yung preparation, election preparation. So sabi ko, Your Honor, we should not be counting the vote, the election preparation ng BEI kasi wala pang botante doon. Alas 5 pa lang yan ng umaga. Nilagay ng COMELEC just sa 16 hours yung 1 hour na preparation ng election precinct ng mga BEI. Sabi ko, Your Honor, that should not be counted because voting journey means na nandun ang botante. Wala pang botante dyan. So, ito sabi ni Chief Justice Sereno, tanggalin yan. In short, naubos yung 16 hours nila. Attorney Harry, Professor Ana, umabot kami ng 12 hours. 12 hours lang talaga. And then, dinibang ko isa-isa yung kanilang argument. The most important argument ng COMELEC is wala pong automatic cutter ang printer. So if you yank it several times, masisira yung printer, hindi na gagana yung makina. So sabi ko, Your Honor, the solution is very simple. Buti nagdala si Senator Gordon ng gunting. Kinuha ko yung gunting at pinakita ko, scissor, Your Honor. And then dinemonstrate ko doon paano gagamitin yung scissor to preserve ballot secrecy. And then sabi nga ni Justice Leonen, COMELEC, there's a very simple solution to your complex problem. So in short, Attorney Harry, Professor Ana, mga kababayan, in 30 minutes, after 30 minutes ng oral arguments, hindi pa nga ako nakaupo sa restaurant sa Robinson's Manila.
the court voted 13-0 pabor na bigyan tayo ng resibo. Okay. So, matapos po yun, nagkaroon na tayo ng resibo, no? So at least meron na tayong kahit paano assurance na tama yung pagbasa ng makina, no? Dahil yung unang sinampa namin ng kaso noong 2010, wala talagang ganyan, no? Kumbaga, pagkakatiwalaan mo talaga yung makina, no? At wala ka nang magagawa bilang mamamayan para masigurado tama ang binasa ng makina. Matapos po yung inyong involvement bilang isang amicus curiae, nagkaroon na naman kayo ng karanasan dito sa Smartmatic. At ito hindi na nakaabot sa Korte Suprema, pero importante na malaman ng taong bayan kung ano itong karanasan nito. At ito po yung karanasan ninyo na dati-rate ay kayo napakalapit na kaibigan ni Atty. Lisa Araneta Marcos at yung mga hakbang na ginawa niya nung tumatakbo na bilang presidente ang Marcos Jr. Pwede ba hong i-share ninyo kung ano yung karanasan ninyong yan? Hindi ko naman talaga malimutan, Attorney Harry, Professor Ana, yung karanasan ko kay Embalsamado Girl. Embalsamado Girl ang tawag ko sa kanya kasi yung latest picture niya, mukha nga talaga siyang embalsamado. At anyway, tinulungan ko itong mag-asawang Marcos noong 2016 dahil ako'y naniniwala na dinaya naman talaga si Marcos Jr.